bahay and ayan nga, magpe-prepare na ako ng merienda dapat to, pero inabot na ng, anong oras na ba? Wait lang ha. 6:30 na ng gabi. Hindi pa na. Oo, 6:30. At ako'y magpe-prepare ng panipuri. Mabilis lang naman to and ang ingredients ay pakita ko sa inyo maya-maya. So, maya ko na lang din kayo i-update sa doctor's visit ko, sa clinic visit ko. And pakita ko sa inyo yung mga reseta. And ano yung pina-check up ko. Sa ngayon ay magluto muna tayo ng merienda. May tina kami dito and may alu. So, gawa ako ng panipuri. Pakita ko sa inyo paano gawin. But before that, since panipuri kailangan ng mint, tara mag-harvest tayo sa taas ng mint. Ayan, ang ating mint. Paano ba ito i-harvest? Tingin ko ganito. Putulin natin. Konti lang naman. Si Santos lang naman yung magpapanipuri. Kami ay dai puri. Dai puri means yogurt. Green na yung iba. Kasi bihira kaming gumamit nitong mint ba. Handful lang yata. Tingin ko okay na to. Ayaw. Ang bango ng mint no. Ang fresh ng amoy. Itong may mga twigs yung kinukuha ko. Okay na siguro to. Konti pa. Ayan. Tapos banda rito, green. Ayan. Para mabilisan ng harvest. Yung mga may twigs. Ayan. Okay na siguro to. Ayan, ganyan. Tara na, baba na tayo. Linaw ng weather, ng panahon namin. Oh, kitang-kita yung mountain doon. Okay, so unahin natin ang ang tag nito, yung para sa panipuri. Mint, coriander, at saka watermelon. So, yan na siya. Ito na siya. Salain lang natin to. Ayan. So, ito, hindi natin to itatapon yung parang sapat. And then, dagdagan lang ng tubig. Tapos, itong panipuri na to, meron siya nitong, ayan yung ganito. Ayun yung ilalagay natin sa tubig. So, ayan na siya. Tapos, ilagay natin to mula dun sa panipuri na na packet. Mix na siya. So, ayan na. Ready na ang ating pani. Pani means water. Doon na tayo sa fillings. So, kulang yung patatas namin. Kaya, nag-boil pa ulit ako ng patatas. Pressure cooker ko para mabilis. And then, habang nag-boiled ako, iprito ko na to. Ipiprito lang naman to. Tapos, lalaki na siya. Ito ko sa inyo. Lalaki to. Wala, hindi lumaki
siya kanina kasi hindi mainit. So, kaya hindi siya masyadong lumaki. Yan, ganyan siya dapat. O, diba? So, ayan na ang ating pani. Gawa tayo ng fillings. Pani puri. Puri pala to. Puri pala to. Ito ang pani. Tapos gagawa ako ng fillings. Okay? So, ayan na. Gawa na tayo ng fillings. Unahin natin ang patatas. Ito, yung mga gantong patatas. Ito yung pasalubong sa amin ni Boju. Galing sa Vintage. Mukhang masarap. Parang kamote. I-mash lang natin yan. Tapos, ito yung binili namin sa grocery. Ay, vegetable shop. Yan. Mash lang. Add pa natin. Natin kung na-mash na bang lahat. Isa pa. Okay na to. Lagay na natin yung other ingredients. Okay. Lagyan natin ng chickpeas. And then onion. Tapos coriander powder. Cumin powder. And then salt, black pepper, and itong yung kaninang from the mint and yan? Mint and coriander. Then mix lang natin. Gamit ako na malaking spoon. Sanche pala. Okay. I-mix lang natin lahat. Make sure na mix siya. Haluin lang mabuti. Medyo mahirap siyang haluin kasi nga, diba, yung potato, nag-mash. So, just to make sure na nag-mix lahat ng ingredients. Nakakangawit pala. Mabigat kasi. So, kailangan kailangan namin makakain before 8. And time check, it's 7:30 na. Anyway, tapos na naman to. Ready na to para sa amin. Okay. Done. Tapos na. So, ayan ang ating feeding. Pakita ko sa inyo yung finished products. So, ayan na ang aming pani puri. So, tara, kain tayo. Ganito siya. So, tapos bubutasan lang. Then, lagyan nito. Konti-konti. Pwedeng konti. Yung sa puri kasi, yung water, tawag nito, maanghang. So, lagyan ko ng yogurt. Then, itong bujia and ketchup. Okay, kain tayo. Ito na siya. Harap.
magandang gabi. Pasensya na late na. Katatapos lang ng Bible study namin. So, ngayon ay pakita ko sa inyo, update ko kayo sa aking clinic check-up kanina. Nag-consult kami sa doctor. Para saan? Kasi kung nanonotice nyo, yung mukha ko ang daming pimples, tapos may skin tags ba ang tawag dyan? Ayan, ang dami dyan. Ang dami dito banda, tapos dito. Even before, nung nasa UAE ako, meron na din akong mga ganito. Kaya lang, mas dumadami siya ngayon this time. And meron na din dito sa leeg ko. So, nung una, hindi ko siya, yung parang pinapabayaan ko lang siya kasi parang normal na yan. Pagka tumatanda, nagkakaroon ka ng ganitong klaseng mga skin disease ba. So, kaya lang, yung bang pagka umaga, maghihilamos ka, maglalagay ka ng cream, na ano ba siya, nung nasa village pa kami, ganun pa na to eh. Ito dito sa side na to, natatamaan and medyo masakit siya. So, napaka-uncomfortable ba na palagi pagka maghihilamos ka or maglalagay ka ng cream, pag natatamaan to, especially ito, nagdugo na nga siya eh. Sorry sa mga kumakain. So, especially yung dito, medyo masakit siya. So, kaya iyon, nagpa-check up kami kanina. Dahil nga dito. Kasi gusto ko lang siyang, yung kurutin ba? Tapos tanggalin, yung parang gupitin. Kasi parang ang bilis lang matanggal. Kaya lang nung nagdugo siya, pero hindi pa rin siya natanggal. So, sabi ni Santos, tingin kami ng derma na malapit dito sa amin. Kaya yun, yung tulad ng sabi ko sa inyo kanina, ano yung basihan namin ng pag-check sa derma. Depende yun dun sa handang nito. Dun, nag-base kami dun sa review ng mga pasyente nila. And thankfully naman, accommodating si Doc. So, thank you so much kay Doc Alina Karki. Siya yung aking dermatologist. And, bali nag-suggest muna siya ng ointment. So, nagbigay siya ng ointment para for 1 month ata. Pag hindi natanggal, saka pa lang siya magagawa ng procedure. Yung parang, in-explain niya yung procedure para matanggal yung mga skin tags or warts, parang ganon. So, ayun, tapos ito yung mga binigay niya. Pinalitan niya lahat ng, diba, ito, kabibili ko lang nito kasi nagpalit ako. Kabibili ko lang nito. Tapos yung isa din, kabibili ko lang. Wala, pinalitan niyan lahat kasi mali pala yung ginagamit kong moisturizer. Kasi sabi niya, since oily skin ako, kailangan sa moisturizer, ang gamitin is yung gel. Hindi pala cream. Ay, sorry, sa face wash pala. Kailangan yung moisturizer is gel. Tapos ito, nagbigay din siya ng, ito ay moisturizer. Tapos ito yung face wash na gel. May ako na sabihin yung presyo ha. Pakita ko lang muna yung mga binigay niya. Kasi nalito ako, ang dami ng ipapahid. Kaya lang ganun talaga. Tapos pinalitan niya rin ng aking ang aking sunblock. Ayun pala, hindi pala sa face wash. So, sa sunblock pala, pagka ang skin natin is, anong tawag doon? Oily. Kailangan, ang gamit natin is gel. So, ayan, gel ang binigay niyang, sunblock, SPF 50. Tapos, ito, gamot para sa pimples. Tapos, ito ay para sa, ito muna pala. Ito muna yung una kong ipapahid for 1 month. Ito para sa skin tags. Tapos, pagka natanggal siya, ito yung ipapahid ko. So, ngayon, siya? 6. Pinalitan niya lahat. Kasi sabi niya, ang pinaka-base, or not base, yung mostly na gamit is yung face wash, moisturizer, at saka SPF. Okay na to. Basta meron ka nitong tatlo na to, okay na to. So, itong face wash na to is nasa 2,000 plus. Ito yung pinakamahal. 2,000 plus. And itong moisturizer is 800 rupees.
And then, itong SPF na ano is, itong sunscreen is 1,000 plus. Kaya inabot. Itong mga gamot na to, medyo mura lang to. May 75, ito 75 rupees lang to. Yung para sa wound. Tapos ito, 200 plus. And ito is 250 yata. 250 ba? Oo, 250. At ito ay 185. So, iyon. Kaya ako nag-decide na actually sa UAE, hindi ako pumupunta ng mga derma kahit meron na yung ganyan-ganyan. Tapos meron na akong ang daming mga ano ba yun? Yung mga pop-out, yung mga acne, kahit madami na. Hindi pa ako nagpapaderma nun. Kaya lang ngayon kasi medyo naging, na siya, pag ganyan mo, nasasagi, masakit. Kaya, nag-decide na kami na magpaderma. So far, kaya pa naman ng budget. So far, sa susunod, hindi ko sure kung kaya pa. So, kaya ayan. And, may check-up ulit kami, by next month, after next month, kung matatanggal siya. So, titingnan ni Doc kung matatanggal sa ointment. So, nakakatuwa lang kasi, hindi niya sinuggest agad-agad yung procedure na pagtanggal nito. So, kung makukuha sa ointment muna. So, iyon ang update ko sa inyo sa aking skincare. So, yun lang muna kasi since yung parang pag tumatanda ka na, nagiging health conscious ka na, skin conscious ka na, kaya ganun. So, ayun, gaano kamahal magpa-derma dito sa Nepal? So, actually, ang nabayaran ko is para sa doctor consultation, 500 rupees. Magpapa-consult ka. So, kung ayaw mong i-avail yung mga prescribe niya kasi bibigyan ka ng ganito. May mga, ayan, Ever Skin Clinic. Maganda yung clinic nila. So, bibigyan ka nito ng ganito, tapos, ayun, magpe-prescribe siya. So, nasa sayo naman kung gusto mong i-follow yung mga prescription niya. Hindi naman siya automatic na kailangan mong bilhin. So, iyon, tapos, nakakatuwa pa, halimbawa may tanong ka, hindi mo na kailangan pumunta sa kanila. Sabi ni Doc, mag-message lang kami sa kanya and magre-reply siya. Yung sa mga minor na minor na questions or may mga tanong ako regarding dun sa mga prescribe niya. So, at least, hindi na namin kailangan pumunta ng clinic. So, yun, medyo mahal lang sa mga, ganito. Pero yung pagka magpapa-consult ka, it's mura lang. So far, ganun, hindi na, ewan ko, kasi itong mga gamot na to is nasa around 4,395, sabi ko sa inyo kanina. So, kung susumahin, it's almost 5,000 rupees yung nagastos ko. So, in Philippine peso, siguro between 2.5 to 2.3 to 2.5 price ranges. Hindi ko alam yung palitan eh. Siguro 0.40 or 0.50 ang isang rupees. 1 rupees is equals to 50 cents or 40 cents. Ganon. So, ayun. Ganon lang hindi ko masabing mura kasi at hindi ko rin masabing mahal. Kumbaga parang sakto lang siya siguro. Ganon. So, ayun lang muna ang aking andaldal. Pasensya na, in-explain ko ng bonggang-bongga. So, ayun, hanggang dito na lang muna ang video ko for today. Maraming salamat muli sa pagsama nyo sa amin sa araw na ito. At nawa ay patuloy nyo po kaming suportahan, patuloy nyo pong panoorin ang aming mga video sa bawat upload namin, sa bawat araw. Maraming salamat din po sa bawat like, comment at shares ninyo sa aming mga videos. At gayon din po, higit sa lahat, ang hindi nyo pag-i-skip ng ads. Sobrang thank you po sa inyong lahat.
At sa mga bago po sa aming channel, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga upcoming na bagong videos. So, hanggang sa muli, see you bukas! Bye-bye! Good night everyone! God bless! Mahal namin kayo! Bye! Ginagawa mo! If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.